video mga ka-wonder, samahan nyo akong libutin ang siyudad ng Zamboanga or also known as Asia's Latin City. From Manila, we flew all the way here to experience the food and the local culture. Tama lang yung lang niya. Sweet and spicy. Bien malutong gayot. Alam nyo ba yung paboritong lechon ko dyan sa Metro Manila, yung Lidia's Lechon? Ang presyo ng 1 kilo doon is 1,600 pesos. Pero alam nyo ba kung magkano ang lechon dito sa Zamboanga? Places to stay, where to eat. So ayan mga ka-wonder, ang in-order ko ay chula itum na baka at saka beef stick. And where to hang out. Diyan ka mo sa Zamboanga, mga kakasig. Kaya kung ready ka na, simulan na natin kaagad. Gamira ka musikosa sinadimi yung background ha. Oh, no! Tempo de antes, el sikat tunamon, el blue diamond, pati lap disco. What? Pero harap de nuevo. White rabbit. Wow! Ang mga mga Zamboangueño ha. Pipigis yung mga bula-bulon. Naku! Ngayon may blue diamond pero chene syempre. White rabbit ha. Na. Gaya ng ibang travel videos, lahat daw ay magsisimula dito sa eroplano. Mga sasakyan kagaya ng eroplano at barko daw kasi ang nagsisimbolo ng mga travel adventures. Pag legit kang lalaki, ang una mo agad tinitingnan ay kung maganda ang flight stewardess. Mukhang delikado na naman ako, o bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba pag Oh, hanggang tingin lang ha. Tandaan nyo, travel adventure ito, hindi love story. Siya nga pala, kahit promo lang ang plane ticket nating ito, ay dito tayo pinaupo sa may bintana. Kung madalas kang sumakay ng eroplano, alam nating isa ito sa mga magandang pwesto para makakita ng magandang view. Gusto niyo ba makita kung ano ang itsura ng Taal Volcano mula sa eroplano? Taal Volcano is an island inside a lake. Oh, English yun ha? Di na ako magta-translate, bahala na kayo umintindi. May mga vlog post ako dyan about sa Taal nung kasagsagan ni Bagyong Christine. Tragic nga lang. Kung curious ka, makita mo ang videos na yon sa playlist ng channel kong ito sa YouTube. Nung bata pa ako, ang tingin ko talaga sa mga ulap ay isang malaking cotton candy. At minsan nun akong nangarap na makasakay dito gaya ni Goku at ang kanyang Quinton Cloud. Touchdown Zamboanga City mga ka-wonder! At dahil malapit lang sa airport ang accommodation ko, nag-jeep na lang ako at ang pamasahe ay 10 pesos lamang. Take note that Zamboanga City has one of the most expensive tricycle fares in the Philippines. Kaya option mo dito, either mag-jeep ka, mag-grab, or magrenta ng motorsiklo.
At ayon na rin sa advice ng pinsan ko, I book at Mikasa Hotel and Spa, which is more or less just 300 meters away from the Zamboanga Airport. If you're looking for a cheap stay here in Zamboanga City, no, mga ka-wonder, pwede nyo itong puntahan itong Mikasa. So ito yung current na pricing nila, yan. So ang kinuha ko lang is a single room, which is 70 pesos for 24 hours. So I will be staying here until Friday, bago tayo pupunta ng Basilan. Okay. At yung room ko nasa dulo. So I've chosen a single bedroom. Yan. Not so fabulous, pero okay na kasi naka-aircon naman. Tingnan nyo. Yan. Tapos may TV. Ito na yung yung kama. Simple lang. Importante naman kasi is komportable ka sa pagtulog. Diba? May aircon. Yung CR na walang tawag dyan. Doorknob. May sarili ka ng CR dito sa loob. Ganito lang siya kasimple. Saan-saan nga ba tayo nagpunta dito sa Zamboanga City? Siyempre, pinuntahan natin ang White Rabbit. Pero sa labas lang, kayo ha, akala nyo ha, faithful to at loyal. Kilala kong kaliskis mo, boy. Okay, serious na tayo. Ang una kong pinuntahan ay ang Zamboanga City Public Market na makikita sa Magay Street, Zamboanga City. Dahil nga may nag-challenge sa atin na nag-comment na mura daw ang mga isda dito sa Zamboanga. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung talagang mura nga ba ang seafood nila, panoorin nyo na lang ang content natin na may pamagat na is Seafood Cheaper in Zamboanga City na as of this writing ay meron ng mahigit 113,000 views! Dumaan din tayo sa kanilang iconic na Zamboanga City Hall na sinimulang itayo noong 1905 at natapos noong 1907. The building served as the official residence of the U.S. military governor of the Moro Province. At noong 1937 hanggang ngayong 2025 o roughly 88 years ay ito na ang nagsilbing City Hall ng Zamboanga City. Feeling ko ang dami nang nagmumulto dyan sa loob ng City Hall. Oh, wala bang nabitawang cellphone dyan? Kung wala, tuloy natin ang kwentuhan. Siyempre, papalampasin ba natin ang Plaza Pershing na makikita lang din dito malapit sa Zamboanga City Hall? Aba, siyempre hindi. Plaza Pershing was built in honor of General John Joseph Blackjack Pershing for his victory over Muslim insurgents. Aside from being one of the historical landmarks of Zamboanga City, Plaza Pershing serves an open-air park where people go to listen to bands, contests, meetings like Meeting the Avance, and other public activities of the city. Dahil Tom Goods na, let's have breakfast. This time, kakain tayo ng sati. From the city proper ay pupunta tayo sa Tetuan. And you might be wondering, especially the people of Zamboanga, why the hell will I go to Tetuan when in fact, there are popular sati houses in Pilar Street nearby? Alam nyo ba, maliban sa Jimmy Satis, meron ding masarap na sati dito sa Tetuan. At ito ay malapit lamang dito sa Universidad de Zamboanga. Ito yung tinatawag nilang Andy's Delicious Sati. Onde mas sabroso, yung Jimmy Andy's. Sabi ko si Ara, ano? Pruba to Ara. Oo, pruba yung Ara. So mga ka-wonder, no, meron na pala silang 3 branches dito sa Zamboanga City. Onde los limas branch? Aki lang kami na Tetuan. So
So, dalawa yung branches nila dito sa Tetuan at ang isa naman sa Kabatangan. Sati is made of beef, chicken strips, and chicken liver on skewers, paired with sweet and spicy red sauce and served with rice molded into cubes wrapped in coconut leaves, and is usually eaten for breakfast. Sige, pwede agapi. So, tikman natin itong mga kawander. So, meron siyang parang malapot na sauce. Tama lang yung ano niya. Sweet and spicy. So, meron tayong chicken. Tatlong beef at tatlong patay. The best. The reason why we went here to Tetuan is because malapit lang ito sa school ko dati, and kailangan din nating i-promote other delicious sati houses beside the famous Jimmy's Sati. After natin mag-breakfast ng Sati, bumalik tayo sa city proper para bisitahin ang Zamboanga National Museum sa Fort Pilar. Although the construction of Fort Pilar was on June 23, 1635, it was in 1986 when the museum door was first opened to the public. At may trivia ako sa inyo mga kawander na never pa nalaman ng history teacher ninyo. Eto, nakasulat sa Behikulo 4 Antipolo Gis. Basa! Stormed by Dalasi, King of Bulig with 3,000 Moros, 1720. Ayan. Si Dalasi ay walang masyadong detalye sa mga history books natin. Kaya ang tanong ng marami, sino ba siya? Dahil sa kwento niya ay ginawa nito ng kanta ni Henry Vertuso at kinanta ng Sampaguita. Pakinggan nyo. Nosi Dalasi. Sino ba siya? Oh, okay? Okay ba mga kawander? Gago! That's a 100% true to life story. Gawa-gawa ko lang yun ha. Baka mamaya mapagalitan na tayo ng National Historical Commission of the Philippines. So, ano-ano nga ba ang makikita dito sa Zamboanga Museum? Mga kawander dito makikita sa loob ng museum na ito yung mga traditional na damit na sinusuot ng ating mga kapatid na Muslim. Tingnan niyo. First time ako nakakita nito in actual talaga. Ito yung tinatawag nilang lantaka. It's a small cannon. Gold leaf pearl oyster. Yan, marami yan dito sa may bandang sulo. Itong mga perlas. O yung mga iba't ibang basket na ginagamit nung unang panahon. Ito yung parang panangga ni Captain America. Yan yung pinakaunang panangga niya. O dito makikita nyo naman yung mga espada na ginagamit nung unang panahon. Wow, dito naman is yung tingnan nyo naman tong wooden boat na to. Ito yung mga sinaunang boats. The different types of corals. Mayroon pang pawikan dito. This is a hawksbill turtle. Iba't ibang uri ng shells. Tapos yung cuaracha. Yan backlighted mural. Kini nga backlighted mural ni Noel Escultura. At ito naman yung nakikita natin sa mga postcards. At dahil andito na rin naman tayo sa Fort Pilar, bibisitahin na rin natin ang Fort Pilar Shrine. Ang Fort Pilar Shrine ay hindi lamang isang historical landmark dito sa Zamboanga, but it is also a place of worship ng maraming debotong Katoliko.
Ayon sa kwento ng mga matatanda, noong September 21, 1897 ay nagkaroon ng malakas na paglindol sa bahaging ito ng Mindanao. They saw the apparition of the Virgin Mary floating in mid-air over the Basilan Strait. She had her right hand raised to command the onrushing waves to stop, thus saving the city from a tsunami. At ito ay hindi lamang isang beses nangyari dahil naulit ang malakas na paglindol noong August 19, 1976, and the Virgin Mary was allegedly once again seen over the sea protecting people from the disaster. May isang pagkain pa akong gustong matikman dito sa Zamboanga. Dahil napagod tayo at nagutom sa kakaikot sa Zamboanga Museum at Fort Pilar Shrine, nagpunta tayo dito sa District Street Food and Restaurant na matatagpuan sa city proper sa baba lang mismo ng Universidad de Zamboanga. Ang isang paboritong pagkain ng mga kapatid nating Muslim ay ang tiula itum. Itum means black. Madaling matandaan kasi kasing kulay lang yan ng maitimong kilikili. Joke lang! Ang in-order ko ay tiula itum na baka at saka beef stick. One rice. Pero only rice na yan ha, kasama na sa binili nating tiula itum. And this is only for 130 pesos. Only rice na. Sabaw pa lang panalo na. Alam mo itong baka. The best. Ang next na pupuntahan natin is yung bahay ni Tarzan. Yung iconic treehouse attraction na makikita sa Pasunangka Park. Yun na yung treehouse. The treehouse was originally constructed to be the Youth Citizenship Training Center in April 1960 with the generous assistance of the City Council. We're finally here at the Pasunangka Treehouse. Sabi nila mga ka-wonder, hindi daw makukumpleto yung pagbisita mo dito sa Zamboanga pag hindi mo ito napuntahan ang treehouse. Yan. Uy. Open ba ito? Hello? Nakalak. Ayan o, may kama sa loob. May maliit na mesa. First time ko nakita ang loob nito mga ka-wonder. Yan. From Pasunangka, we travel all the way to Artilim Boulevard, better known as the Zamboanga Boulevard. Hi kayo. Diyan ka mo mali sa Zamboanga, mga kakasing.
Maganda palang view dito mga ka-wonder, no? Pag ganitong hapon na siya, dumadami na yung mga tao dito. Pero ang pinakamarami talagang nandito ngayon is yung mga estudyante kasi kakalabas lang nila ng eskwelahan at dito lahat sila tumatambay. Ano yan, kuya? Vlog. Hi! Hi, vlog. Anong school kayo? Pilar. Pilar College. Alam nyo dito mga ka-wonder, no, sa Zamboanga, meron din silang tinatawag na chicken patil. Kung naalala nyo, may vlog tayo dun sa Quiapo na kung saan kumain din tayo dun ng patil. Meron din dito. With our limited days here in Zamboanga, I am choosing between Santa Cruz Island or Once Islas. But I've chosen the Once Islas. We already have a separate content on Once Islas na may kasama pang side trip sa palengke ng Karagasan. As of this writing, our Once Islas has already compiled more than 21,000 views! If you're interested, you can watch it. I'll be leaving the link in the description below. Alam niyo ba mga ka-wonder na dito sa Mercedes, Zamboanga City, makikita ngayon ang pinakabago at pinakamalaking mosque ng ating mga kapatid na Muslim. Mga ka-wonder, sino pang nakakaalala sa corner ng Mayo Climaco Avenue at P. Brillante Streets? Diyan dati yung KB's. Yung mga batang 90s, maalala nyo, matatandaan nyo pa yan. Active Pharmacy na siya ngayon. Check nyo. Yan malutong gayot. Alam nyo ba yung paboritong lechon ko dyan sa Metro Manila, yung Lidia's Lechon? Ang presyo ng 1 kilo doon is 1,600 pesos. Pero alam nyo ba kung magkano ang lechon dito sa Zamboanga? Quanto kilo de lechon doy? 600 pesos. Ayan. Kaya bibili na tayo dito para pasalubong natin dito sa Zamboanga.
Palta pang siguro the best. No. The best pillero. Oh, wag na wag kayong bibitaw ha dahil may Basilan Adventure pa tayo. Bago kong makalimutan, shoutout muna tayo sa Pink Chicken Patil na nakapwesto dyan sa Zamboanga Boulevard. At shoutout din sa bago nating subscriber kay Liahares Mja from Legazpi City, Albay. Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-subscribe na sa channel natin para updated kayo sa mga susunod pa nating adventures.